Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered, Season 2. Ngayon po ay nasa special episode po tayo ng Lingkod Bayan Unfiltered para sa buwan ng mangingisda at magsasaka. Ito ang Lingkod Bayan Unfiltered, usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dahil dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktual na serbisyo. Ang ating pong makakapanayam ngayong araw ay mas kilala ng marami bilang Kadodoy, isang leader, magsasaka at leader mangingisda na buong buhay na nagsusulong ng karapatan, kabuhayan at pangangalaga sa kalikasan para sa mga komunidad sa baybayin. Si Kadodoy ay kinilala bilang 2021 Ramon Magsaysay Awardee dahil sa kanyang pambihirang pamumuno sa pagsusulong ng sustainable fisheries and people-centered community development. Siya rin ay chairperson ng Pakisama at Confederation of Small Fishers Movements in the Philippines o Kakampi. Sa loob ng maraming taon, naging boses siya ng maliliit na mangingisda at magsasaka at naging bahagi ng mga advokasya para sa environmental protection, food security at inclusive development. Kamakailan lamang, kinilala rin siya bilang recipient ng 2025 WWF Forces of Nature Award at naging bahagi ng makasaysayang pagkilala ng 2026 Guinness Book of World Records para sa longest bivalve display sa Oyster Festival ng Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Ngayong hapon, mas makikilala natin ang kanyang kwento, mga laban at mga aral mula sa tunay na serbisyo at pakikipaglaban para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, 2021 Ramon Magsaysay Awardee at 2025 WWF Forces of Nature Awardee, Mr. Roberto Kadodoy Palion. Magandang hapon po, Kadodoy. Ay, magandang hapon sa muli, Doc Ron, Bidia at sa inyong mga taga-subaybay at mga followers, no? At napakaganda sa muling pakikita. pangalawang second episode na natin ito at magandang araw o magandang hapon na pala, no? sa ating mga taga-sunod subaybay, mga magsasaka, mga mangingisda, mga katutubo, mga makakalikasan at sa ating mga non-government organization at sa lahat ng ating mga partners, no. So inibitahan ko kayong lahat makinig at sumubaybay dito sa Lingkod Bayan Unfiltered ng ating kaibigan si Doc Ron Bidia. So magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat, Kadodoy. Nakapanayam ko na po si Kadodoy, no, noong nakaraang taon. O matagal na panahon na, no, nakasama na natin si Kadodoy. Yun po. Kadodoy, paano po nagsimula ang inyong journey po bilang leader ng mga mangingisda at magsasaka? Alam ninyo, Doc Ron, at sa ating mga kababayan na nakasubaybay ngayon,
nagsimula tala ang nung una mong panayam sa akin, no, ang tanong mo noon ay saan nagsimula yung buhay ni Kadodoy at yun nga, no, tayo ay pinanganak, aking mga magulang ay pareho mangingisda at nagmula pareho sa Panay Island, yung bayan ng Capiz at pumunta kami sa Zamboanga Sibugay kasi medyo pahirapan na din noon ng mga dekada 70, 80 ang buhay namin sa Capiz at nauna yung aming mga yung aking mga sabi ko yung lolo loader, yung lola ko ladder sa Zamboanga Sibugay at pumunta kami doon para ganun pa rin mangisda para maghanap ng mas sabihin na natin na mas magandang buhay, no. At doon nagsimula yung journey ko at bilang leader mangingisda kasi pagdating ko doon nag-aral ako elementary hanggang mag-graduate ng high school at sa panahon na iyon ay habang nangingisda ay nag-organisa din at kasama sa mga young movement ng aming church na Catholic Church, no, yung Baliakag means sa ano yan Bisaya ay Baliakag ay Batan-ong Lihok alang sa ugma alang kag Kristo og ugma, no. So ang aking journey doon nagsimula na kasama palagi sa mga usaping panglipunan, usaping kapaligiran at usaping pang kabuhayan, usaping pang good governance. Nung since ako ay ano pa lang sa binata, no, yung that was 1986, 87, 88 hanggang 92 doon nagsimula yung naging leader na ako noon ng mga kabataan, naging ano din ako, Kibi pa no, Kibi ang iski ngayon, sa Guniang Kabataan yun dati ay Kibi Kabataang Barangay. Doon nagsimula yung aking journey at hanggang ngayon ay na dala-dala ko na. Grabe, no? 4 na dekada na nagsimula kayo maging leader po, no? Pero Kadodoy, ano po yung isang pinakaunang problemang nakita ninyo nung mga panahon na yon sa sektor ng pangingisda at pagsasaka? Yun nga, no, bakit mas lalo nating pinalakas ang ating pakikiugnayan sa iba't ibang komunidad at grupo lalo sa gobyerno ay dahil kung balikan ninyo yung 1980s at hanggang 1990s, lalong-lalo na nung kasagsaga ng after 1986 kasi yung people power kay Cory Aquino, di ba? Doon simula ang mga maraming movements, yung mga non-government organization nag-organize ng mga organisasyong mga mangisda at magsasaka, no? Dahil simulat sa pool noon, ang mga magsasaka ay talagang naghihirap na sa aming kabuhayan, lalo ng mga mangingisda sa abuso ng ating karagatan, pinapasok ng malalaking mga commercial fishing vessels at kasama doon ay na-disturb at na-distract at namamatay ang ating mga coral sa dagat, mga mangroves, pinuputol, ginagawang mga kung ano-ano. Sa bundok naman ay sa ating mga magsasaka ay nakaepekto yung kawalan ng serbisyo ng gobyerno, yung mga patubig, mga suporta, mga mga makinarya at teknolohiya. Yon ang unang nakita natin kung bakit sumali tayo dito at isa na sana mabago ang programa at mapalakas ang mga magsasaka at mangingisda. Mamagitan ng panawagan ng mga organisasyon at ng isang programa na pag-ugnayan sa gobyerno at katulong yung mga non-government organization at mga simbahan at iba pang mga mga civil organization, no, yung mga yung mga CSO, no, yung mga at iba't ibang ahensya din ng gobyerno sa ating pakikipagtulungan sa kinala. Yun yung nakita natin yung mangingisda ay talagang noon pa man ay kailangan na ng suporta. Kaya doon ko una na naisipan na mas palakasin ang advokasya panawagan sa gobyerno na dapat tulungan at bigyan ng suporta yung ating mga magsasaka at mangingisda
kasama yung ating kalikasan at mga katutubo sa mga isla at sa mga bundok. Yun doon yun yun ang dahilan. O kumbaga yun ang nag-push sa inyo, no, na magsimula. Pero ngayon ka, Dodoy, Yeah. ano po kaya, no, sa kasalukuyan? Ano po yung pinakamabigat na hamon ng mga maliliit na mga ngisda at magsasaka natin? Yan nga ang nung ako na ay nasa sa mga organisasyon sumasali, ako pa naman noon ay bilang isang young advocates noon nakasama sa, although nagsimula ako sa mga grupo ng mga organisasyon na malalakas na mangingisda, pero hindi naman kakaila sa lahat na ang karamihan ay may mga sakahan din, kaya na conceptualize na agri-fishery yung programa namin, no. Magsasaka at mangingisda na advokasya. Kasi nakita natin ang problema ng mga magsasaka talaga, no, na ay talaga inorganize ang mga magsasaka at saka walang masyadong malaking pondo at saka walang yung mga teknolohiya ng para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Hindi napapansin, no? Kaya isang movement noon na ginawa namin ay sa lahat ng mga grupong mangingisda at mga leaders ay naipasa namin noong 1998 yung Fisheries Code of the Philippines, yung 8550, no? At kasama doon ay pinaglaban din namin yung agrarian reform. At sa ating mga katutubo yung IFRALO, no? Yung Indigenous Peoples Rights Act, no? Yun yung natin nakita na ang kinakaharap ng ating mga magsasaka at mangingisda na wala talagang matinong programa o mga batas na para mag-protect at magpaangat sa kalagayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kulang sa mga patubig, yung lupa nila sinasaka nila, hindi sila yung may-ari ng mga kalupaan, kung sila man ay mas malaki ang kita ng mga middleman, sila ay nagsasaka, nag-aani, pero sila yung halos walang makain. Isa yon sa mga, hanggang ngayon ay kasama yan sa pakikibaka ng ating mga magsasaka at mangingisda, no. Yon ang mga kinakarap ng ating mga magsasaka. Kaya maganda rin po yung pagkapasa nung Sagip Saka Act po, no, ni Senator Kiko, no? At nakita ko po yung mga ginawa po ninyo kahapon, no? Meron po kayong parang may mga booth kahapon. Oo, na doon yung sinabi niyo pa yung Sagip Saka Act, yun ang sinulong nung 2012 pa ni Kiko Pangilinan at naipasa siya nung 2016. Ngayon ay napunduhan at na-implementa talaga ng magbalik na si Senator Kiko itong 2020, itong 2020 22 nung manalo siya ulit, di ba? Ay ato 2025. Ngayon itong Sagip Saka ay talagang itong pinaglaban namin na dapat ay ang mga magsaka at mangingisda ang produkto nila, kasi market ang problema at saka magandang presyo. Ito na ngayon ang Sagip Saka, isang sagot ito na sa halos apat na dekada na pinaglaban namin na may magandang presyo yung aming ani at may siguradong merkado. Yun yung Sagip Saka. At wala iba doon ay ang gobyerno mismo. Kasi yung merkado ng ating gobyerno, halimbawa, may mga kalamidad, yung SWD natin, may mga food pack, di ba, na ayuda. So, binibili yan noon kadalasan sa mga commercial na malalaki, may mga imported pa. Yung sa ating ngayon, may yung sa DepEd, yung ating feeding program sa mga bata. So, pa yung mga pagkain ng mga priso sa BGNP, yung pagkain ng ating mga ospital, no, mga government hospital, kasi 'di ba libre yung pagkain diyan pag na hospital ka, no. Tapos sa mga sundalo, mga pulis, no, at iba pang mga institusyon, establishment ng gobyerno na nangangailangan ng pagkain. So sana instead na bilhin yan sa labas na i-import, yun ay bilhin sa ating mga magsasaka at sabihin ng mga magsasaka at mangingisda, i-produce ninyo kasi yun ang kailangan ng gobyerno. Yun ang ang maganda sa Sagip Saka na nangyari, yung Republic Act 11321 or Sagip Saka Act or Sagip Saka Law. Yun, yung kahapon nandun kami, kausap kami ni Senator Kiko at maganda yung
ano pa natin patutunguhan. Oo, maganda po kasi din no, na yung present administration kahit papaano po sinusuportahan yung sa pagsasaka natin, no, yung sa livelihood din. And bilang leader po, Kadodoy, ng community development po, no, paano po ninyo napapalakas yung loob ng mga komunidad na minsang nawawalan ng pag-asa? Kasi syempre, mga nababalitaan ng mga kapwa natin magsasaka, ng mga mangingisda. Ano po kaya yung ginagawa po ninyo para mapalakas yung loob nila? Yon, isa yon sa maganda yung tanong nyo, Doc, no? Doc Ron. Isa din yan sa kinakaharap natin sa ating mga magsasaka at mangingisda, itong ating mga maliit na mga magsasaka, ang tawag doon. Nung doon ako sa Brazil ay mga smallholder farmers, no? At sa atin naman mangingisda, ang tawag doon ay mga small scale fisher folk o fishers. Ang totoo yan, maganda yung tanong na yan na sa ngayon, kung titingnan mo, kahit noon pa, yung halos ang ating mga magsaka at mangingisda, halos hindi na maniniwala sa programa ng ating gobyerno, ng ating mga ahensya dahil politika lang yan, magbibigay ng ayuda, pinipili lang, magbibigay ng mga ganito ay palakasan system, no? No? Yung tingnan mo ngayon may mga daming ayuda, may AX, may tupad, may akap, may walang gutom, no? At iba pa may purpose. Kung ano pang mga programa, ang dami. At alam naman natin na lahat yan ay hindi naman nakikinabang ng lahat ng mga mangingisda at magsasaka, lalo lang itong pag-taas ng presyo ng gasolina. So nagbibigay ng subsidiya naman yung ating mga ang ahensya ng gobyerno. So ang problema, halos hindi na naniniwala ang karamihan sa ating mga mga magsasaka na totoo ba yan o baka pamulitika na naman yan, no? At ang naging problema ay nagiging ayuda mindset na lang, or anong tawag doon, parang naging kultura na yung ayuda. Kaya ang ginawa ko talaga natin, isa sa mga ginawa, katulong din ating komunidad na palakasin yung mga organisasyon, mga kooperatiba para hindi tayo magapos sa ayuda. At paano natin sila in-encourage na sumali? So sa paggawa ng mga negosyo at sariling namin sikap na paggawa ng mga produkto, paggawa ng mga merkado, paggawa ng mga inisyatibo, tapos yun ang nilalapit sa gobyerno para punduhan. Hindi yung nakatunganga ka lang tapos hintay ka ng mga ayuda ng tupad, ilan lang yan matutupad. Ay hintay ka ng akap, kung sino lang ang kaya nilang akapin, yun lang. Yung AX, kung hindi ka malakas sa kandidato, ma-AX ka sa listahan, kaya AX. Tapos yung walang gutom naman, may namatay at nawawalang malay doon sa pag lilinya na para makuha yung kupo ng walang gutom. No. So ibig sabihin, hindi naman natin sinasabi na ayaw natin sa ayuda ng gobyerno kasi kailangan, pero ang sinasabi natin, gaya ng ating panawagan, na ayusin at one time big time na ayuda ng gobyerno para magiging sustainable siya. At sa pamagitan ng i-will organize, i-capacitate yung ating mga magsasaka at mangingisda sa organisasyon o kooperatiba. Doon yung ilagay yung malaking pundo para makagawa ng maraming trabaho, makagawa ng maraming produkto, makagawa ng maraming merkado, at doon aangat ang kanilang kabuhayan. Yon ang suporta na kailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Kaya doon natin na-encourage na palakasin yung organisasyon at mga kooperatiba at para ma-partners talaga natin yung government at mga ahensya ng gobyerno at iba pang ng government organization, kasi doon tayo magiging sustainable at maganda ang future natin, hindi yung ayuda. Yun, yung ganun yun. Ang ganda po nung pagkakalahad ninyo na kailangan ng collaboration talaga ng community at saka ng gobyerno. Hindi lang umaasa yung tao sa mga ayuda at sa kung saan-saan. At ito, Kadodoy, no, noong nakaraang election, kayo ay nagkaroon ng boto na 2,500,000
2.3 million, no? Madaming bumoto din po sa inyo. At isa po tayo, Sabi no? na, sabi na. Opo, at isa po tayo sa sumuporta po sa inyo at nakita nyo naman po na Salamat. talagang sinuportahan natin kayo. And dito po, no, doon sa patuloy ninyo na paglilingkod sa bayan, paano po ninyo binabalanse yung sarili ninyong kabuhayan, yung sarili ninyong pamumuhay dito sa pagiging leader? Gaya ng kanina, nagkwentuhan po tayo bago mag-start na pahinga po dapat talaga ngayon ni Kadodoy. Nakita ko po yung calendar ni Kadodoy, no? Pero andito po siya kasama natin ngayon. Ano po yung nagpapalakas sa inyo o ano yung ginagawa ninyong parang motivation para magpatuloy sa paglilingkod dito sa bayan? Yeah. At salamat Doc Ron sa isa kayo sa bumuto sa akin at kinampanya yung mga pamilya mo. Kaya nakakuha tayo ng more than 2 million at ako yung naging ex-senator ninyo. Kaya tawag nyo sa akin ex-senator kasi na-ex ako sa Magic 12. so, so yun nga, tama kayo at kung bakit hanggang ano yung nag-ano sa atin tulak na hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo, nagsiservisyo kahit Sabado at Linggo. Sabi ko nga kanina, tama kayo. Alam nyo, pag nandun ako sa barangay namin, sa aming bahay, wala din akong pahinga. Kung kahit tanungin nyo yung mga tao ko doon, nagsasagwan ako sa dagat, nagtatanim ng mga mangroves, minsan may mga bisita. Kung wala akong trabaho, walang bisita, walang mga activities, mga trainings, mga workshop or mga nagbe-benchmarking doon kasi halos linggo-linggo marami nagbe-benchmarking doon sa lugar namin at siyempre ako din nakatawag kung saan-saan. Nagtatanim ako ng talaba, nag-harvest. Ano talaga ako enhance no at actual no kahit sabi ko paano niyo malaman na si Kadodoy ay isang tunay na mangingisda, sabi niya. Nakikita ka namin mangingisda at kumakain ng isda. Mali. Kamayan niyo ako. Tapos salatin niyo yung damihin niyo yung palad kamay ko. 'Di ba? May kalyo. Kasi hindi ako nagpapahinga doon. Kung ano yung ginawa ko bago ako nakilala, hanggang ngayon mas lalo ko pang dinoble, no? Dinoble ko yung pagtatanim ng talaba, pagtatanim ng mga mangroves, pag-organize ng mga community at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga partners na sa tingin natin makatulong at magpapalakas sa aming hanay ng mga magsaka at mangingisda. Kaya yon ang ano nating motive kasi nasimulan na natin na nakita na natin na may magandang ano pala pag tuloy-tuloy lang yung galaw natin, tuloy-tuloy lang yung pakikipag-ugnayan natin at ipakilala, ipakita yung mga ginagawa na hindi pa may mga ibang grupo pa kasi ng mga magsasaka na ang gandang ginagawa pero walang nakapansin, walang nakakakita at walang nagbibigay ng atensyon. Yon isa sa mga lalong motivation ko na ang daming mga masisipag pa nating mga leader, magsasaka at mangingisda, mga organisasyon, mga kooperatiba na magandang ginagawa, hindi masyadong natututukan hindi siya natutukan, hindi nakikita ng mga local government nila, hindi nakikita ng mga ahensya ng gobyerno, ng mga iba pang mga naghahanap ng gustong tumulong, no? Kaya doon ako lumakas na sabi ko, ang dami pa nating magawa at marami kailangan tulong, kailangan mapansin ito at kailangan may mag-endorse nito dahil ako ay alam ko paano yan gawin, so mas lalo kong ginanahan kasi natutuwa naman ako na kahit papaano nakatulong ako sa kanila tulad doon sa nung bago ako magpunta ng Thailand sa 4th Fisheries Congress, may isang grupo ako pinuntahan doon sa Iloilo at dala ko ang isang grupo na isang donor at funders na tulungan yung isang grupo doon sa Carles, Iloilo na mga ngisda sorry, na partners din ng The Ramon Magsaysay Our Foundation, yung the Church of the Church of Jesus Christ Latter-day Saint na church na lumapit sa akin, Kadodoy, paano ho kami makatulong sa advokasya mo? Lumalapit sila, sabi ko, ay maganda, may grupo ako doon na gustong tulungan pero walang masyadong akong resources ang kanilang ibang grupo doon, so pwede doon bigay. So yun ang mga dahilan. At ngayon, nagpapahinga ako dahil nandito ako, nagbabiyahe dito ako sa Manila. So parang pahinga ko na rin kasi hindi na ako nagtatanim muna ng talaba, nagtatanim ng mangrove. So pahinga ko yon. At ngayon po may mga kasama din ng mga kasama natin sa pangingisda at magsasaka
si Kadodoy ngayon sa lugar na kung nasaan siya, no? Kasama niya ang kanyang mga kasama sa organisasyon. Ayan. And ngayon po, Kadodoy, Katunayan yes po. kahapon, kasama ko yung mga katutubong mulbog mula sa Buksok, Palawan kasi isa din yan sa tinutulungan natin ngayon na yung kaso nila doon na inaagaw yung isla nila doon na pinapalaya sila ng isang malaking kumpanya. Yun nga yung mababasa naman yan, nasa ano din yan, nasa mga YouTube, yung isang San Miguel company na kinakasuhan sila doon para pinapaalis. Kaya tinutulungan natin sila para yung kampanya na sana tulungan sila ng gobyerno at iba pang mga mamaya natin na pakiusapan yung San Miguel na wag na silang pakialaman doon. Bigay na lang sa kanila yung isla nila para mamuhay sila ng mapayapa at makapamumuhay ang kanilang pamilya ng matiwasay at makapag-aral, libre, ano ng kanilang kultura bilang mga katutubo doon na wala silang pangangambahan. Yon ang kaya kasama din nila tayo doon sa laban na yan. Ang ganda po nun, ano? Pagdating po sa sustainability, nabanggit nyo kanina ano po ang maitutulong ng ordinaryong Pilipino para makatulong sa mga mangingisda at sa mga magsasaka natin? Ayun, magandang tanong. Alam mo, dito sa Pilipinas, ay parang walang masyadong pumapansin sa mga programa ng mga pansakaan, mga pangisdaan natin. Minsan wala silang alam ano nangyayari sa bundok, wala silang alam ano nangyayari sa ating mga kapuluan, mga gilid baybayin. Malalaman na lang nila kung may mga darating na mga bagyo sa kuna na tinatamaan na, nasisira yung mga bahay, nag-i-evacuate na yung ating mga mangingisda sa gilid ng dagat dahil may bagyo, o yung mga magsasaka naman natin na binabaha ng mga palayan, yung mga bahay sa gilid ng ilog, no? Doon pa lang mabalitaan na ganun pa lang sitwasyon ng ating mga magsasaka at mangingisda. So ngayon, itong sa programa natin na pagpapalakas ng ating food security at kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda at sa ating kalikasan, ay ang simpleng magagawa na panawagan natin sa ating mga simpleng Pilipino, no, ay hindi man kayo nakatira sa gilid ng baybayin, hindi man kayo nakatira sa mga sakahan o sa mga kabundukan o sa mga ilog. Alam niyo ang problema natin ngayon, nasisira na rin talaga ang mga resources na ito, ecosystem, yung ating dagat, yung ating ilog, yung ating bundok, yung ating mga sakahan. Bakit? Dahil grabe ang polusyon. Ayun nga sa balita, ang Pilipinas, yung dagat natin, number 1 tayo sa maraming plastic, no? At ano ang matutulong ng mga simpleng Pilipino o mamaya natin na Pilipino? Ay wag natin itapon yung ating mga basura, no? Wag natin kung saan-saan itapon. Ay ayusin natin yung ating mga basura, wag itapon sa mga ilog o kung saan-saan kasi pag umulan, lahat yan papunta ng dagat, papunta ng ilog. Yon ang mga basura na yan, ang dahilan kung bakit namamatay yung ating mga corals, mga seagrasses, mga mangroves at mga ilog na pupulyot. At dahil wala nang tirahan yung ating mga isda, mga limango, so wala na ring anakan at maraming mga isda sa mga ilog at dagat natin. So wala na rin kaming kabuhayan. So wala na kaming mahuling isda. So wala kaming maibenta. Wala tayong pagkain, wala tayong maidala dito sa merkado na ating mga isda. Katunayan ngayon, bumaba na ng malaki ang huli naming mga mangingisda at ang ating naman mga magsasaka na gumagamit ng mga kung ano-anong mga kalalasong kimikal na ini-spray nila sa kanilang mga palayan at mga damuhan. Sa tuwing umuulan na naapektahan itong mga magsasaka natin kasi napupunta ang mga laso na yan sa ilog na kung saan kumukuha ng tubig sa pamagitan ng irigasyon yung ating mga magsasaka at isa din yung mga illegal na pagmimina, no? Naapektahan yung ating mga palay farmers na kung walang palay wala tayong makakain. Yon ang pagkiusap natin sa ating mga kababayan na saan tumulong tayo sa kampanya ng bawasan yung pagsisira ng ating kabundukan, mga illegal mining, mga paglalason ng ating ilog, paghahagis ng mga basura sa dagat, at illegal fishing. At lalong-lalo na sa nakatira sa mga urban o sa mga syudad na akala nila wala silang kinalaman kung masira ang bundok o ang ilog at ang dagat, pero kasama sila sa problema sa kinakaharap natin ngayon. Totoo po yan, Kadodoy, no? Nitong nakaraang 2 linggo, ako ho ay bumiyahe sa iba't ibang mga LGU, no?
at pinuntahan ko yung mga tourist spots po nila. At isa po doon, nakita ko talaga, no, doon sa Oslob, napakaganda ng lugar, may mga butanding, no. Pero kapag dito sa may Pangpang, makikita mo na maraming plastic, maraming mga kalat, no. Yes. Sana yung mga kababayan natin, napakasimple lang naman, no, napulutin yung kalat, itapon natin, ilagay muna natin sa bulsa natin, no. Kasi kawawa, Correct. mawawala yung mga, halimbawa, yung mga butanding na yan o yung mga Oo, creatures, no. mawala yan. Totoo po. Kaya At kita naliligo tayo sa mga ilog at mga Mm. dagat na hindi natin alam, mga polluted na kung ano-ano ng mga chemicals na nandun. Kasi tulad sa mga ecotourism, tingnan mo malinis, pero doon sa kabila, ang dumi. So, ano yan we are one body of waters ano yan, umuikot-ikot lang yung mga dumi na yan. So, kaya pagtulungan natin na linisin yung ating kapaligiran. Yon ang panawagan natin sa ating mga mamamayang Pilipino. Ayan, tama po yan, no? At sa mga nakikinig at nanonood ngayon, utang na loob, ngayon maliligo kayo ngayong summer ah, sa mga dagat at sa mga ilog, sa mga falls, no? Please, wag kayong magkalat, no? Yan na lang ang maitutulong natin. At mamaya po sa pagbabalik namin dito sa Lingkod Bayan Unfiltered, pag-uusapan naman natin ang mga recognition at saka ang mga awards, no, ni Kadodoy. Sa pagbabalik po yan ng Lingkod Bayan Unfiltered. Para ito sa mga taong laging present para sa iba, pero walang nagtatanong kung okay pa ba sila. Para sa empleyadong drained na. At para sa lingkod bayang gustong gumawa ng tama. Hindi Ka Robot talks about burnout, pressure, and mental health ng working Pinoy. Habang ang Lingkod Bayan naman ay gabay para sa mga bago at matagal ng public servants na gustong magsilbi ng may puso at prinsipyo. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang sipag ang kailangan. Kailangan mo rin ng lakas sa isip at puso. Sa 1960 to 70s, daghan kayong isda ning kabasalan. Mamaso lang mi diha sa kilid sa among kasubaan, makakuha nami 10 ngadto sa 20 kilos. Dali ra kaayo nya maglisod naman gani mi usay asa namo ibaligya. Pero sa ulahi nga nagahinahinay ang amo ang panguha sa isda, anam nami og kapobre, naglisod lang gid mi, halos hindi nami makapaeskwela sa among mga anak. Halos gani og mapapanagat mi, halos di namin makasundan og arang-arang nga grabe gyud kalisod. Dito nagsugod pagkadaghanan na pang illegal, kay na may fishing, kanya-kanya og klase sa panagat nga pagpanghilo, pagpagsayanan. Tanan na laro makakuha kis hangtod mga naabot sa punto nga wala na gyud. Unsa may atong buhaton? Ang una nakita namo nganong na nihit ug nawala ang mga isda tungod sa pagkawala sa mangrove. So una namong gihimo, nagbayanihan mi nga nano mi og mangroves. Sa 1994, nakatano mi og more or less 50 hectares of mangroves. So naginahinay siya og labong amang. So mga hinahinay pod gabalik-gabalik ang among mga isda. Yan abot agad ang panahon pod kay sige mig bayanihan na magtano og mangroves, maamot may gasolina, mga kaon namo mga adto. So ang uban di namo amot sa pag-organize namo nga 36 mi ka buok, niabot ang panahon nga 5 na lang gyud mi. Kanang 5 nga nabilin, kami na lang gyud gisabot-sabot saon man ato ni. Ang among gihimo na lang kada adto namo sa lawod, magdala mi og pila ka mga seedlings or planting materials kada agi dito sa tamnanan, magtano mi, managat mi. Hangtod niabot ang panahon nga nakita sa ubang mga ahensya ang among efforts. Nakapangita nami og mga
mga pundo gikan sa lima mi ibalik mi og kadaghan hangtod na abot mi og 300. So dayon dito nakahimo mi og mga plano nga maayo, nagbuhi mi mga lapu-lapu, mga limango sa sulod. So dagan mi manahimo ng mga livelihood. Nakakuha na mi ilahing mga award. Ilabi na ako na ilang chairman, nakakuha ako og multinational awardee na na recognition. So dagan kayong nalipay. Sa nindot na ning among palibot, ang ubang mga barangay pusulod, maputol og mangroves, diri sila mangisda. So ang among gihimo, kay usay makadakop mi og mga illegal cutting sa among mangroves. Instead na among ipapriso, ang among gihimo ginadala namo sila sa among opisina, among ginaistoryahan. Kini dili ni maayo kay morning may tabo nya. Usay amo pa na silang pakanon. Subot ang among gihimo, tuwa na ang uban mga community sa ilang barangay, amo silang gi-organize. Gikan sa isa ka barangay, duha, tatlo, hangtod nahurot namon yung mga barangay sa among munisipyo. So among gi-create sa 2013 ang kining kompas. So diya sa among kompas, mo ni ang unsay among gihimo sa usa ka barangay, sa usa ka munisipyo, mo na among gipakuyanap karon og gi-expand mo throughout the 13 coastal municipalities of Zamboanga, Sibugay. Dili sila dalo. They're very generous. Unsa ilang nahibaluan tanan-tanan ilang itudlo. Ingon pa nila, gusto nila nga daghan ta nga mahayahay. Ako kaputi naman po ang akong buhok, gakaidara na may mga unang membro. So nga mo mga second liner o mga anak, mo among gipaningkamutan karon nya unta sila mosunod ani o magpadayon ani among gihimo o gitrabaho. Di man nato mahimo ang tanan pagkakaron, pero kami maningkamot mi nga unta hangtod sangtod mahimo nato ni nga malipayon tanan. Ayan po, no, maraming salamat po sa pagpapagamit ng video po na iyon mula sa YouTube account ni Attorney Lenny Robredo. Ayan po. Attorney. Kadodoy, yung pong sa recognition po ninyo, no? Pero before po Pwede na rin. doon po sa message po, no? Actually, may nag-message po dito, Kadodoy. From Sir Brian Medina. Ang sabi niya po, Doc Ron, makakatulong po sa aming dinedevelop na program sa DOH ngayon ang pakikipag-ugnayan kay Kadodoy. Bigyan niyo po ako ng contact number at email address upang sa susunod naming hakbang sa programa ng Occupational Health Services at Informal Sector Workers, makasama po nila kayo. I-message niyo po ako. Maraming salamat po. At mula po kay Attorney Tanaka, nakakwentuhan din po natin si Attorney Shan Tanaka ng GPPBTSO. Ang sabi po ni Attorney, maraming salamat Kadodoy sa patuloy na pagsulong ng ikauunlad ng buhay ng mga magsasaka at mangingisda. Maligayang buwan ng magsasaka at mangingisda at mabuhay po kayo. Isa po si Attorney Shan ng GPPBTSO. Ang isa po siya sa nagbalangkas nung IRR, nung bagong Procurement Act, at isa pong advocacy niya din yung sa GIPSACA Act. Ayan po, kaya po ay masaya po siya na nagpapatuloy po kayo. Maraming salamat, Doc, sa mga nag-message sa ng gustong tumulong sa ating mga advocacy at mga gawain ng mga magsakat mga isda. Mabuhay po kayo, Attorney and Doc at Tanaka. Fish be with you. Ayan po. Nung tinawag mo akong attorney. Minsan tinawag na din akong attorney doon sa Shuttle USA America nang inibitahan ako ng ILO, yung Environmental Lawyer Alliance Worldwide. So mga abogado yon eh. Ako ay inibitahan nila bilang isang tagapagsalita doon about to share our experience sa advocacy sa Pilipinas sa mga about mangroves and coastal community. So nang magpasok ako sa stage para magsalita at tinawag ako, now the next our presenter, Attorney Roberto Cadote Balion. So anyway, salamat sa mga nagpaabot ng tulong at sa magpapaabot pa. At yun po ang panalangin namin na sana maraming
makaalam ng ating ginagawa at mas lalong maraming matulungan ng mga magsasaka at mangingisda. At salamat Doc Ron sa itong programa nyo at napakalaking tulong ito. Sana mas marami pa kayong matulungan at maabot ng mga community tulad namin at tulad ng mga tinutulungan natin, no? At pasalamat ko muna sa ating Sagip Saka author, Senator Kiko Pangilinan kahapon sa kanyang mga staff sa DE, sa Department of Agriculture, Ahmad Amas, sa aming provincial government of Zamboanga Sibugay, sa aming local government unit of Kabasalan. Siyempre ang aking mga kasama diyan sa Concepcion, KGMC, kag Mapiko, Kumpas, and aking komunidad, mga pamilya diyan sa Zamboanga Sibugay, Kabasalan. Magandang araw sa inyong lahat diyan. Yan po. Sa mga natin, mga civil service organizations natin, mga CSO, mga civic organization diyan sa mga non-government organization or mga NGO, no? So, at mga private institution na tumulong sa advokasya ni Kadodoy. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, Kadodoy. Ano po yung mensahe ninyo para sa kabataan na nais ding magsilbi sa komunidad? Kasi nakita po natin sa video po, no, na unti-unti na ninyong ini-instill sa utak ng mga bata doon sa lugar ninyo yung kahalagahan ng pagsasaka at pagtatanim ng mga mangroves. Pero in general po, ano po yung message nyo sa mga kabataan na magsisilbi din para sa komunidad? Yes, salamat, no, at naisama mo yan sa tanong. Yun pala, salamat sa ngayon, pasalamatan ko muna ang Ramon Magsaysay Award Foundation dahil may isa silang programa na at pinundon at tinulong doon sa aking komunidad sa Kabasalan, yung tinatawag na 4K. 4 na K, ibig sabihin ay kalikasan, kabuhayan, alang sa kabataan, alang sa kalikasan, kabuhayan, sa kabasalan. So 4K, no? So pinunduhan ito ng The Ramon Award Foundation, Ramon Magsaysay Award Foundation, para yung sinusulong ko rin ng aming organisasyon na paano na kung wala na kami mga unang mga leaders at tumanda na kami at sa ayot natin sa gusto, darating tayo dyan, sino yung magpapatuloy? Kaya itong mga kabataan namin ay sinisikap namin na maipasa sa kanila yung aming mga advokasya at mga good practices at maintindihan nila. At pasalamat naman kami, sabihin ko na napaka-successful ng ginawa dahil may natuto ng mga kabataan at ngayon ay aktibo silang gumagawa ng ginagawa ni Kadodoy at ng iba pang mga leaders namin, no? Maraming salamat sa local government unit of Kabasalan, ni Mamila del Capitania, ni Atty. Lysel Castortan at ang aming Mayor Katrina Kainglet Valladares dahil sinuportaran yung programa natin dyan sa LGU ng Kabasalan para sa kabataan, no? At tama yung tanong nyo, napaka-importante yan, Doc Ron, na sino ba ang sabi nga ni Rizal, yung kabataan ay pag-asa ng bayan, sila yung ilaw ng ating bayan. Tama yan. So, kaya palagi ko panawagan yan sa ating kabataan. Nung last na nagsalita din ako dyan sa UP Diliman, yung sa TP nila, National Service Training Program, no, ng College of sa University of the Philippines, Diliman. Ito palagi ang panawagan ko sa kanila. Kung hindi kayo ngayon magpakadalubhasa at magiging professional, so talamak ngayon ang fake news sa ating bansa, no? Pangalawa, grabe na ngayon ang pagkasira ng ating kapaligiran. Sa pagkasira ng ating kapaligiran, maraming naghihirap, maraming nagugutom. Dahil kulang sa edukasyon, kulang sa pakikialam, at kulang sa makabagong teknolohiya ng kaalaman, at kulang tayo sa resources dahil napabayaan yung ating kalikasan, pabayaan yung ating natural resources at human resources, yung edukasyon, no? So yan ang panawagan natin. Pangalawa, sabi ko, hindi natin tinututulan ang makabagong panahon ngayon, yung modernization. Pero sabi ko sa kabataan, siguruhin ninyo na hindi rin nasisira yung kinabukasan ng ating kapaligiran. Habang nagbabago ang panahon
at nagde-develop dahil may modernization development, no, kailangan hindi maiwan ang environment at ang ating natural resources na pagde-develop din dapat sabay. Kasi kung pabayaan natin yan, kung puro na lang tayo matataas na building, puro na lang tayo magagandang mga kalsada, magagandang mga eskwelahan, magagandang mga pantalan, magagandang mga ecotourism, magagandang mga airport, pero wala na tayong pagtaniman ng mga palay, wala na tayong malinis na hangin, wala na tayong panangga sa mga bagyo dahil napuputol na yung ating mga mangroves dahil pinutol dahil sa mga highways, mga pantalan, mga airports, no, mga ecotourism, wala nang sira madre na sasangga sa malalakas na bagyo. So ano kaya ang magiging kinabukasan ninyong kabataan kapag pabayaan ninyo 'yan? At hindi kayo diyan pursige na sa susunod kayo ang magiging, sabi ko sa kanila, kayo ang susunod na mga leader ng ating bayan, balang araw magiging mga department head kayo, magiging mga politician yung iba, maging mayor, congressman, senador, or even the president at iba pang mga professional people. Sana wag na lang palagi titingnan yung modernization kasi kailangan natin yan. Pero balance na yung ating kapaligiran, dapat kasama na i-develop at protektahan natin. Yun ang panawagan ko sa kabataan ngayon natin. Opo, sobrang ganda po nun, ano. At sa mga kabataan na nakikinig at nanonood po ngayon, ay itimo po natin sa isip natin at sa puso natin yung binanggit ni Kadodoy. Kasi nandyan ang modernization, okay yan eh. Pero wag natin kakalimutan yung kalikasan natin. At bilang panapos po natin, Kadodoy, ano naman yung mensahe po ninyo sa gobyerno natin? So yun, isa pa, no, kasama din ang panawagan ko dito sa kabataan na baka balang araw maging gobyerno. Itong ating gobyerno, no, hindi naman lahat na sa ngayon nakikita ninyo ang gulo-gulo ng political landscape natin, no. Nalilito na yung ating mga simpleng mga kababayan, naniniwala pa rin doon sa mga hindi dapat paniwalaan. Nagsusulong pa rin doon sa mga dapat na hindi na sinusulong. At hindi naman naniniwala sa dapat na paniwalaan at ano yung totoo. Yon ang nakaka-delikadong mindset ngayon ng ating mga sa gobyerno, no. Yung mismo sa ating mga leader sa gobyerno, sila din yung mga nagsusulong ng mga hindi magandang mga programa at mga ginagawa diyan na para sa ating kababayan sa pagsulong ng bayan. Sila mismo nag-away-away. Sila mismo hindi nagkakaisa sa transparency, accountable, and participatory government, no? Yung iba gusto lang nila na kung ano yung pinanindigan nila, hala kung mali, basta nanindigin sila, okay sa kanila. Pero parang ang nangyari ngayon sa ating mga taga-gobyerno, parang nagiging na lang sila, nagiging nandyan sila para sa isang posisyon, sa isang power, hindi o para maglingkod sa bayan. Yun ang nakikita natin ngayon, no? At marami yan, at hindi naman lahat, marami pa naman ding matino, pero nakakabahala yan na pag yan ay dumami sa gobyerno, yung ating leader sa gobyerno sana, ganito, isa yun sa panawagan ko. Pangalawa, ang bansa natin ngayon, isang agricultural country, no? Developing country. Naiiwan na tayo. Ako, hindi sa pangmayabang dahil sa ginagawa ko, dahil sa mga natatanggap ko mga pagkilala ng iba't ibang institusyon, ng mga mula sa science, sa research, sa environment advocates, sa mga community development advocates. So ini-invite ako sa iba't ibang panig ng mundo, no? Kaya nga kagagaling ko lang din sa mga World Congress, kagagaling ko sa mga COP, yung World Conference of Parties, no, yung pinakamataas na conference na United Nations, no, conference. Inimbita ako doon taon-taon. At ang nakita ko, napaka-develop ng kanilang bansa, napakaayos ng kanilang gobyerno at ang kanilang programa. Kung ikumpara mo sa Pilipinas, no, lalo na yung mga dito na wag na tayo maglayo dito sa Asia, ang Pilipinas talaga naiwan, no. Kaya yun ang panawagan ko, lalong-lalo na sa ating pansakahan na suporta, modernization, subsidiya, suporta sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda.
at sa ating yung tinatawag natin na dapat maggawa tayo dito ng maraming trabaho, hindi yung ating mga produkto ilabas natin pagbalik ay value adding na o develop na at binibili natin ang produkto natin, pinapadala sa labas, tapos binabalik ni-import natin, no? Pero galing sa atin. Sana magkaroon yan dito ng mga anong tawag diyan, mga industry, no? Mag-industrialize yung ating mga sakahan, ating mga pangisdaan, mag-develop tayo yung ating gobyerno tulad ng sagip-saka na mas matulungan ng ating gobyerno yung ating talamak na kagutuman, talamak na kahirapan sa ating mga magsasaka at mangingisda, at talamak na walang hustisya o katarungan sa mga ating mga katutubo, mga magsasaka na hindi pa tuluyang naibigay yung ating mga kalupaan na yung sa agrarian reform, yung sa mga NCIPs natin o mga katutubong kanilang lupang ninuno, imbis na ibigay ng tuluyan, inaagaw, yung ating mga pangisdaan na ngayon ay para sa maliit natin mangisda, yung 15 kilometers na municipal waters, pahinahintulutan ng ating Supreme Court na pasukin ng malalaking bangka na lugi at talo ang ating mga maliit na mangingisda. Yun ngayon ang mga injustices no? Kaya dahil sa mga injustices na yan, na dapat inaayos ng ating gobyerno, kaya maraming nagugutom ngayon, maraming nagugutom na mga Pilipino, mangingisda at mga magsasaka at nasa rural areas at sa mga urban areas dahil sa mga injustices na nangyayari sa ating bansa. At pangatlo, ito na ang lasa, Dr. Ron. Panawagan ko, sana kayong mga kandidato dyan na wala naman kayong mayambag sa gobyerno, puro lang kayo pabigat. Sana wag na kayong tumakbo kahit may pira kayo. Itulong nyo na lang yan sa ating mga kababayan para umasinso tayo. Wag na kayong tumakbo na wala man lang kayong alam diyan na gawin sa mga kababayan, puro lang kayo pasaway, no? Wag na kayong tumakbo. Please, ibigay niyo na yan sa iba na karapat-dapat na tinitingnan na kayang magpabago ng kalagayan ng ating bansa. At tayo ng mga Pilipino, huli, Doc Ron, sana magbago na rin ang pagpili natin ng mga kandidato. Ako nga sabi ko sa sunod, tatakbo pa ba ako? Parang hindi na ako, parang nawala na rin ako ng pag-asa pag ganito ang pagpili ng mga Pilipino natin na pinipili na lang yung sikat, yung may pira, pagkatapos kukarakutan din sila. Talo din tayo sa huli, no? Tulad nangyayari ngayon. Nako. Kaya ayun na panawagan ko, lalo na sa ating kabataan. Sa sunod na eleksyon sa 2028, pumili tayo ng PAT. Ano yung PAT? Participatory, accountable, and transparent governance, no? Yon ang kailangan natin mga mamamayang Pilipino. Hindi dahil sa pangalan, hindi dahil sa mga mga magagandang nilalatag. Tingnan ninyo yung sino yung mga leader na may mga ginagawa na nakilala natin, mga bago o mga luma, pero ang gandang ginagawa. So yun, ipagpatuloy natin. Pero yung mga luma na ilang dekada na dyan, ganun pa rin, walang ginagawa pa. Simple-simple, nangungurakot. So alam nyo na kung sino yan. No? Sana wag nyo nang tagkilikan. Ay, wala tayong mararating dyan. No? So yun ang panawagan ko, lalo na sa ating mga kabataan. Doc Ron. So yun lang ang mensahe ko, and sana matuto na tayong mga Pilipino. Pero maganda ang programa mo, Doc Ron, itong araw na ito. Marami tayong naibigay ng mga magagandang mensahe, panawagan sa ating mga kababayan. Peace video mga kababayan ko. Maraming salamat ka, Dodoy. And gusto ko rin po magpasalamat kay Ma'am Lisa Hardin po, no, na naging tulay. Hi, Ma'am Lisa. Hello. Siya yung tulay na nagbigay sa akin ng guide na kasi nasira yung cellphone kong isa kong account, kaya itong pangalawang account kong ginagamit, Doc Ron. Paayos ko ito mamaya sa sinong magaling umayos diyan. Ayan po. Maraming salamat ka, Dodoy. At sana sa mga nanood at nakikinig ngayon, ilagay po natin sa isip at puso natin yun, no? Lalo sa tamang pagboto natin ng mga susunod na magiging leader. At bago po natin tuluyan na iwan po, no? At magpaalam kay Kadodoy pansamantala, hayaan nyo pong invite ko po kayo bukas. Ang mga kasama po natin si Professor Danilo A. Araw, ang convener ng Kontra Daya. Pag-uusapan naman natin ang mga recent na issue pagdating sa media, no? Bukas yan, alas 8 ng umaga. Maagang-maaga po.
Muli po, Kadodoy, maraming salamat po sa oras po ninyo. Maraming salamat din ulit Dokron sa inyong programa at Lingkod Bayan Unfiltered, no, at sa ating mga kababayan. Kita tayo sa muli. Bukas nandun ako sa UP Diliman ulit at may magsasalita ako doon sa mga, kasi buwan ngayon ng Hello po. Nawala po si Kadodoy. Kadodoy? Ayan, baka na-lowbat ang cellphone or laptop ni Kadodoy. Ano? So yun po, ang binabanggit po ni Kadodoy kanina bago po siya maputol, no, sa linya. Kasama po siya bukas, no, doon sa UP Diliman para sa pagdiriwang ng buwan ng magsasaka at mangingisda. Makakasama po natin si Kadodoy sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Ayun po, sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat muli kay Kadodoy sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Kita-kits po bukas kasama si Prof. Danilo A. Araw. Maraming salamat po. Paalam.